Ang ipapakita ko sa inyo ngayon, ito ay magbabago ng paraan ng pagtingin ninyo sa bawat blood pressure pill na nasa inyong medicine cabinet. Kasi kung kayo ay umiinom ng amlodipine, losartan o lisinopril, may napakatotoong pagkakataon na ang isang ang sintomas na dinidismiss ninyo bilang edad lang, stress lang, masamang tulog o bad day lang, ay talagang sinusubukan ng inyong katawan na balaan kayo na ang inyong gamot ay nakakaapekto sa inyo sa paraang hindi ganap na ipinapaliwanag ng sinuman. At iyon ang bahagi na kinakabahan ako. Kasi ang mga tao ay hindi karaniwang nasasaktan ng mga gamot na ito dahil lang sa maling reseta. Nasasaktan sila kapag hindi nila naiintindihan kung ano talaga ang ginagawa ng gamot sa loob ng kanilang katawan. At namimiss nila ang mga clue hanggang may seryosong mangyari. Bago tayo magsimula, paki-subscribe na sa aking channel para hindi kayo makaligtaan ng malinaw at life-saving na health guidance na dinisenyo para protektahan kayo. Ako si Dr. Elena Santos at kung sinabihan kayo na uminom ng amlodipine, losartan o lisinopril para ibaba ang inyong blood pressure, may 11 bagay na kailangan ninyong maunawaan ngayon. Hindi dahil pinatago ito ng inyong doktor, kundi dahil karamihan sa mga appointment ay masyadong maikli, karamihan sa mga paliwanag ay masyadong mabilis, at karamihan sa mga pasyente ay umaalis na may bote sa kamay at kalahati lang ng impormasyon na talagang kailangan nila. Sa katapusan ng video na ito, maiintindihan na ninyo kung aling side effects ang karaniwan, kung aling mga ito ang mapanganib, at kung aling mga ito ang tila walang saysay, pero talagang hindi. At bakit ang pinaka-importanteng katotohanan ay walang kinalaman sa numero sa inyong blood pressure monitor at lahat ng kinalaman sa kung ligtas ba kayong manatili sa gamot ng matagal. Simulan natin kay Mena. Siya ay 72 taong gulang, organisado, disiplinado, ang uri ng pasyenteng inaasahan ng bawat doktor. Iniinom niya ang gamot ng eksakto ayon sa reseta. Hindi nagpapaliban ng check-up at hindi kailanman lumaktaw ng dose. Ang kanyang blood pressure ay bumuti ng maganda sa papel. Lahat ay mukhang perpekto. Pero 3 buwan ang lumipas. Nakaupo na siya sa harap ko. Sinasabi na hindi na siya kasya sa kanyang tsinelas. Ang kanyang mga bukong-bukom ay namamaga tuwing gabi. Nakakaramdam siya ng kakaibang kabigatan pagsapit ng oras ng tulog. Akala niya ay tumataba siya. Ang kanyang anak ay nag-iisip na baka puso na ang problema. Natatakot na natatakot si Nena. At ang hindi ganap na naipaliwanag sa kanya ay ang gamot na gumagawa ng tamang bagay para sa kanyang blood pressure ay nagdudulot din ng napaka-espesipikong side effect na maaaring magpalusot sa mga tao na mag-isip na may iba pang mali. At dyan tayo pumupunta sa number 11. Ang 3 gamot na ito ay hindi magkapalit na mga pill na makasuot ng iba't ibang label. Ang amlodipine ay isang calcium channel blocker. Ang losartan ay isang ARB. Ang lisinopril ay isang ACE inhibitor. Lahat sila ay nagpapababa ng blood pressure, oo, pero ginagawa nila ito sa ganap na magkaibang paraan. Ibig sabihin, nagdudulot sila ng ganap na magkaibang mga pattern ng side effects. Kung hindi ninyo naiintindihan iyon, mali ang mababasa ninyo sa sinasabi ng inyong katawan. Ang amlodipine ay may tendensyang mag-relax ng mga blood vessels sa paraang karaniwang nagdudulot ng pamamaga sa lower legs. Ang lisinopril ay kilala sa dry cough. Ang losartan ay madalas pinipili kapag hindi na kaya ng isang tao ang ubo. Iisang layunin, magkaibang landas, magkaibang mga clue. Kapag maiintindihan na ninyo ang pattern, hihinto na kayong magulat sa inyong katawan. At kapag huminahon na kayo, mas mabuting desisyon ang ginagawa ninyo ng mas mabilis. Number 10. Ang amlodipine ay maaaring magdulot ng pamamaga sa bukong-bukong at bingpi. At ito ay isa sa pinaka-hindi nauunawaan na side effects sa lahat ng blood pressure medicine. Iniisip ng mga tao na kumain sila ng masyadong maraming asin o nagtatago ng tubig mula sa mahinang kidney o tumataba na dahil hindi na aktibo.
Pero sa amlodipine, ang pamamaga ay nangyayari dahil ang maliliit na arterya ay nagre-relax ng higit pa kaysa sa mga ugat. Ang dugo ay mas madaling dumadaos papunta sa mga binti kaysa pabalik. Nagtatayo ang presyon at ang likido ay nagsisimulang lumabas sa mga tissue sa paligid ng bukong-bukong at paa. Kaya naman, madalas sinasabi ng mga tao, okay ako sa umaga, pero pagsapit ng gabi, may marka na ang aking medyas. Si Ernesto ay 76 na taong gulang. Tuwing hapon, ang kanyang mga bukong-bukong ay mukhang mas malaki. Inakala niyang bahagi na ito ng pagtanda. Nagsimula siyang natulog na nakataas ang binti. Napansin niyang gumaling sa gabi para lang bumalik sa araw. Hindi niya kailanman ikinonekta ito sa amlodipine na sinimulan niya 6 na linggo na ang nakalipas. Magsimula siyang lumaktaw ng doses sa mga araw na gusto niyang lumabas dahil mahihiya sa hitsura ng kanyang mga binti. Ganon nagiging isang mapamahalaan na side effect ang hindi kontroladong blood pressure. Ang pamamaga ay nangangahulugang kailangan ng pag-uusap, hindi katahimikan. Number 9. Ang lisinopril ay maaaring magdulot ng dry, paulit-ulit, nakakainis na ubo. At ang ubong ito ay hindi palaging nagsisimula kaagad. Minsan ay nagsisimula ito sa loob ng ilang araw, minsan ilang linggo. At minsan ay lumalabas pagkatapos ng ilang buwan, kaya naman hindi ito napapansin ng mga tao. Sinisisi nila ang allergy season, alikabok sa bahay, acid reflux, o malamig na hangin. Si Marites ay 69 na taong gulang. 4 na buwan pagkatapos magsimula ng lisinopril, nagkaroon siya ng kati sa lalamunan na hindi mawala. Dumating ang mga ubo sa gabi. Lumalala ang tulog. Bumaba ang lakas. Bumili siya ng lozenge sa mercury drug sa Caloocan. Pinalitan ang detergent. Pinalitan pa ang air filter sa bahay. Walang tumulong. Nang tanungin ko kung kailan nagsimula ang ubo kaugnay ng gamot, tumingin siya sa akin ng gulat. Hindi siya kailanman sinabihan na ang lisinopril cough ay maaaring dumating ng huli. At narito ang pinakaimportanting bagay. Ang dry cough sa lisinopril ay karaniwang hindi katulad ng isang mapanganib na allergic emergency. Ang sintomas na dapat talagang magpagulat sa inyo ay ang pamamaga ng mga labi, dila, mukha o lalamunan, lalo na kung nahihirapan na kayong huminga o lumunok. Hindi iyon isang hintay at tingnan na sitwasyon. Hindi iyon isang tawagan ng opisina sa Lunes na sitwasyon. Iyon ay emergency care agad. Number 8. Kung umiinom kayo ng losartan o lisinopril, mahalaga ang potassium. At karamihan sa mga tao ay maririnig iyon at mag-iisip, hindi naman ako umiinom ng potassium pills, kaya safe naman ako. Hindi kinakailangan, kasi ang potassium ay hindi lang nanggagaling sa supplement bottle. Lumalabas ito sa mga salt substitutes, electrolyte powders, at heart-healthy seasoning blends na ginagamit ng mga tao nang hindi nag-iisip ng 2 beses. Ang losartan at lisinopril ay parehong maaaring magpataas ng potassium levels. At ang mataas na potassium ay maaaring maging mapanganib dahil nakakaapekto ito sa electrical rhythm ng inyong puso. Maaaring lumabas ito bilang kahinaan, muscle cramps, pangangalay, pagod, palpitations, o minsan ay halos walang sintomas. Si Rolando ay 54 na taong gulang, nagsusumikap ng husto na maging malusog. Doon sa palengke sa Quezon City, lumipat siya sa salt substitute na akala niya ay mas malusog. Hindi niya napagtanto na maraming salt substitute ang nagpapalit ng sodium ng potassium. Kaya ngayon ay umiinom siya ng losartan na nagpapataas ng potassium at pinasasaboran ang bawat kain ng dagdag na potassium pa. Nagsimula siyang makaramdam ng mahina at paminsan-minsang lumaktaw na tibok sa dibdib. Nang masuri na ang kanyang labs, ang potassium ay sapat ng mataas para mangailangan ng agarang atensyon. Hindi pa baya si Rolando. Sinusubukan niyang sumunod.
Walang nagkonekta lang ng mga tuldok para sa kanya. Number 7. Ang losartan at lisinopril ay hindi lang mga blood pressure drugs. Sa tamang tao, maaari rin silang magprotekta ng mga kidney at puso sa paglipas ng panahon. Pero kapag sinimulan mo lang ang mga ito o nadagdagan ang dose, maaaring makita ng inyong doktor ang maliit na pagbabago sa kidney function, tulad ng pagtaas ng creatinine o pagbaba ng eGFR. Para sa maraming pasyente, iyon ay tunog ng patunay na nasisira ng gamot ang mga kidney. Si Ligaya ay 71 taong gulang. Mayroon siyang parehong mataas na blood pressure at maagang kidney disease. Sinimulan ng kanyang doktor ang lisinopril ng espesipiko para maprotektahan ang kanyang mga kidney. Ilang linggo ang lumipas, bahagyang nagbago ang kanyang mga lab. Nakita niya ang mga resulta sa patient portal bago tumawag ang sinuman. Nagpanik at nagpa siyang masisira ng gamot ang kanyang mga kidney. Isang click na lang siya mula sa pagtratindig nito. Ang pangunahing tanong ay hindi lang kung nagbago ang numero. Ang pangunahing tanong ay gaano kalaki ang pagbabago, ano ang trend, at ano pa ang nangyayari sa katawan. Ang banayad na inaasahang pagbabago ay napakaibang bagay mula sa isang mapanganib na pagbagsak. Kaya naman ang lab follow-up ay hindi optional. Ito ay bahagi ng treatment mismo. Number 6. Binabago ng dehydration ang lahat. Kung umiinom kayo ng losartan o lisinopril at pagkatapos ay magkakaroon kayo ng pagsusuka, pagtapae, mahinang gana sa pagkain, o malakas na pawis sa mainit na panahon dito sa ating klima sa Pilipinas, ang gamot na tumutulong kahapon ay maaring kumilos ng ganap na kaibang paraan ngayon. Ang blood pressure ay maaring bumaba ng masyadong mababa. Ang mga kidney ay maaring ma-stress. Maaari kayong makaramdam ng pagkahilo, kahinaan, o nahimatay. Si Mang Totoy ay 78 taong gulang. Nagkaroon siya ng masamang stomach virus, halos walang makain, at patuloy na iniinom ang losartan tuwing umaga dahil ipinagmamalaki niyang hindi siya kailanman nakapalya ng gamot. Nang gabing iyon, tumayo siya mula sa sofa, umikot ang silid at halos matumba. Sa ospital, ang problema ay hindi ang losartan. Ang problema ay naubos na ang likido ng katawan niya. Kailangan niya ng plano para sa mga sick days. Kailangan niyang malaman kung kailan binabago ng karamdaman ang mga patakaran at kung kailan tatawag para sa gabay sa halip na magpatuloy. Number 5, ang ibuprofen. Ilang beses sa isang linggo para sa sakit ng tuhod, likod, o pagod pagkatapos magtrabaho sa hardin. Kung umiinom kayo ng lisinopril o losartan, lalo na kung umiinom din kayo ng isang water pill, ang regular na paggamit ng ilang anti-inflammatory pain medicines ay maaaring lumikha ng perpektong bagyo para sa mga kidney. Ang bawat piraso ay tila karaniwan sa sarili nito. Blood pressure pill, pain reliever, baka diuretic. Walang tunog na mapanganib. Pero magkasama sa maling sitwasyon, lalo na sa dehydration, maaari silang mabawasan ang daloy ng dugo sa mga kidney. Si Aling Rosa ay 73 taong gulang. Umiinom ng lisinopril at water pill at gumagamit ng ibuprofen ilang beses sa isang linggo para sa arthritis sa kanyang mga kamay. Inakala niyang namamahala siya ng kahanga-hanga. Pagkatapos ay lumala ang kanyang mga lab at maging mas pabago-bago ang blood pressure. Hindi ito misteryo, iyon ang interaksyon. Kung umiinom kayo ng losartan o lisinopril, ang over-the-counter pain medicine ay hindi isang casual na paksa. Ito ay isang seryosong paksa ng kaligtasan. Number 4, pagkahilo. Ang maaliwalas na pakiramdam kapag mabilis kayong tumayo. Sa lahat ng tatlong gamot na ito, lalo na kapag sisimula ng mga ito o dadagdagan ng dose, maaaring kailanganin ng inyong katawan ng oras para mag-adjust sa mas mababang blood pressure. Tinatawanan ito ng mga tao. Sinasabi nila, nakatayo lang ako ng mabilis. Pero sa mga matatanda,
Ang ilang segundo ng pagkahilo ay maaaring maging bali ng balakang. Dito sa Pilipinas, maraming lolo at lola ang nangahulog sa banyo tuwing gabi dahil sa ganito. Si Mang Celso ay 80 taong gulang, nakatira ng mag-isa sa Batangas at ipinagmamalaki ang kanyang kalayaan. 2 araw pagkatapos magsimula ng mas mataas na dose ng amlodipine, tumayo siya sa banyo sa kalagitnaan ng gabi at naramdaman niyang umikot ang mundo. Hinawakan niya ang lababo ng eksakto sa oras. Hindi siya nahulog, pero kinabahan siya ng husto. Walang nagbabala sa kanya na bumangon ng dahan-dahan. Umupo muna sa gilid ng kama. Iyon ang pagkakaiba sa pagitan ng pagreseta ng gamot at paghahanda sa pasyente. Number 3. Maraming matalinong tao ang aksidenteng sinasabotahe ang kanilang sariling treatment. Titingnan nila ang isang blood pressure reading. Makikita ang mataas na numero at magtatapos na ang gamot ay nabibigo. O makikita nila ang isang mababang numero at magpapasya na masyadong malakas ang gamot. Hindi ganyan gumagana ang blood pressure. Gumagalaw ang blood pressure. Nagbabago ito sa tulog, sakit, stress, pakikipag-usap, postura, kain, caffeine. Ang isang numero ay hindi isang hatol. Ito ay isang snapshot. Ang mahalaga ay ang pattern. Si Nanay Diding ay 67 taong gulang at sinusuri ang kanyang blood pressure sa tuwing nababalisa siya. Kung mayroon siyang sakit ng ulo, sinusuri niya ito. Kung nakabasa siya ng nakakabalisa sa Facebook, sinusuri niya ito. Kung nakakuha ng mataas na reading, sinusuri niya ito ulit pagkalipas ng 2 minuto, pagkatapos ulit. Siguradong sigurado siyang hindi gumagana ang kanyang lisinopril. Pero nang pabagalin namin ang lahat at gumamit ng parehong oras araw-araw, isang napakakaibang larawan ang lumabas. Ang gamot ay gumagana ng maayos. Ang kaguluhan ay nasa pamamaraan, hindi sa gamot. Ang magandang gamot, kasama ang masamang interpretasyon, ay nagdudulot ng masamang kinalabasan sa bawat pagkakataon. Number 2. Ang mga gamot na ito ay pinakamabuti kapag iniinom ng tuloy-tuloy. Parehong pangkalahatang oras, parehong gawi, parehong sistema. Kung nakapalya kayo ng isang dose, ang sagot ay karaniwang hindi ang mag-double up mamaya. Si Mang Berting ay 75 taong gulang at iniinom ang kanyang gamot ng tapat, maliban sa hindi. Kung nakalimutan niya ang lisinopril sa umaga, iinom siya sa tanghali. Kung naaalala niya ulit bago maumagahan, iinom siya ng isa pa para makatiyak. Isang beses, pagkatapos ng mataas na home reading, uminom siya ng dagdag na tablet dahil ayaw niyang magpanganig ng stroke sa gabi. Ang desisyong iyon ay nagpahiga sa kanya sa kama ng susunod na araw. Pakiramdam na hinugasan at hindi matatag. Hindi siya nabigo dahil pabaya. Nabigo siya dahil walang nag-drill sa kanya na ang mga blood pressure medicine ay hindi rescue pills para sa mga random na spike. Gumagana sila sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na paggamit, hindi emosyonal na reaksyon. Kung hindi ninyo alam kung ano ang gagawin kapag nakapalya ng dose, magtanong. Ang paghula sa mga gamot na ito ay maaaring lumikha ng napakalaking mga problema. At ngayon, number 1. Ang pinaka-importanting bagay na madalas ay hindi ganap na sinasabi ng mga doktor ng malakas. Ang pinakamahusay na blood pressure medication ay hindi ang nagbibigay sa inyo ng pinakamagandang numero para sa 3 linggo. Ito ang maaari ninyong inumin ng ligtas, tuloy-tuloy at matino dahil akma ito sa inyong katawan, inyong mga sintomas, inyong iba pang karamdaman, inyong mga lab results at inyong buhay. Hayaan ninyo kong sabihin sa inyo ang tungkol kay Nanay Cora. Dahil ang kanyang kwento ay nagtitipo ng lahat ng ito. Si Nanay Cora ay 70 taong gulang, nagtataglay ng napakagandang blood pressure numbers sa lisinopril. Anumang doktor na sulyap sa chart ay nungiti. Pero si Nanay Cora ay umuubo bawat gabi sa kanilang maliit na bahay sa Cebu.
natutulog ng terrible, at magsisimula ng katakutan ng pill. Hindi niya sinabi sa sinuman dahil inakala niyang ang sagot ay kailangan mo nito kaya tiisin mo na lang. Ang pagpapalagay na iyon ay kung saan nawawala ang mga pasyente. Una, sinasama nila ang gamot. Pagkatapos ay sinasadyang malimutan ito. Pagkatapos ay titigil ng buo-buo. Pagkatapos ay tataas muli ang blood pressure at lahat ay magtataka. Hindi kailangan ni Nanay Cora ng leksyon. Kailangan niya ng medication plan na akma sa kanyang aktwal na katawan. At iyon ang tunay na mabuting pag-aalaga. Hindi magpatuloy sa lahat ng gastos. Hindi tahimik na magdudusa dahil maganda ang numero. Ang tunay na pag-aalada ay nangangahulugang ang tao ay kasing halaga ng presyon. Ang mga side effects ay hindi personal na kahinaan. Sila ay data. Ang pamamaga ay data. Ang ubo ay data. Ang pagkahilo ay data. Ang kahinaan pagkatapos ng dehydration ay data. Ang inyong trabaho ay hindi ang mag-diagnose ng inyong sarili. Ang inyong trabaho ay mapansin ang pattern at iulat ito. Ang isang mabuting pasyente ay nagbibigay pansin. Ang isang mabuting pasyente ay nagsasalita ng maaga. Hindi naghihintay hanggang ang lalamunan ay namamagana, ang mga kidney ay nagsisitap na, o ang blood pressure ay hindi kontrolado na dahil tahimik na ipinigil ang gamot 3 linggo na ang nakalipas nang hindi sinasabi sa sinuman. Ang katahimikan ay hindi lakas dito. Ang katahimikan ay panganib. At ang panganib ay lumalaki sa gilim. Kung umiinom kayo ng amlodipine, bantayan ang pamamaga ng bukong-bukong, pag-flash, sakit ng ulo, pagkahilo, at ang mabigat na pakiramdam ng binti pagsapit ng gabi. Kung umiinom kayo ng lisinopril, bantayan ang paulit-ulit na dry cough, pagkahilo, at anumang pamamaga ng mga labi, dila o lalamunan. Kung umiinom kayo ng losartan, bantayan ang pagkahilo, kahinaan, dehydration, at mga palatandaan na maaaring umaangat ng masyadong mataas ang potassium, tulad ng kahinaan ng kalamnan, pananakit, pins and needles, o hindi regular na tibok ng puso. Sa losartan at lisinopril lalo na, mahalaga ang mga blood test. Sa lahat ng tatlo, mahalaga ang consistency. At sa bawat isa sa kanila, ang simptomas na hindi ninyo maipaliwanag ay sulit na pag-usapan. Huwag hintayin ang katiyakan. Isang pattern lang na nag-aalala sa inyo ay sapat na para gumawa ng isang tawag. Kung nakatulong ito sa inyo, ibahagi ito sa isang mahal sa buhay na umiinom ng blood pressure medication dahil may napakatotoong pagkakataon na kailangan din nila ng impormasyong ito. I-subscribe na rin kayo para hindi kayo makaligtaan ng susunod na video. At tulad ng lagi, nandito ako para tulungan kayong maunawaan ng mga katotohanang pangkalusugan na mahalaga bago pa sila maging mga emergency na hindi ninyo nakita na paparating. Iyon ang eksaktong dahilan kung bakit umiiral ang channel na ito.